Samantala sa Bohol, isa sa 3 tinutugis na abusayap ang napaulat na namataan sa bayan ng Tubigon. Naniniwala mga otoridad na pag-alagala man, wala nang dalang matinding bantas sa seguridad ang 3 terorista. Darito unang balita ni Victoria Tulad. Mula nung engkwentro nung Sabado sa grupo ng Abu Sayyaf, hinahanap pa rin ng mga pulis at militar sa Bohol ang 3 bandidong patago-tago. Sa ilang bayan sa Bohol nakatutok ang pagbabantay ng otoridad. Namigay sa mga residente ng mga flyer na may mukha ng 3 tinutugis, sina alias Asis, alias Ubayda at Kaifar Sawadjaan alias Abu Omar na hinihinalang si alias Saad, ang sinasabing dadalhan ng supply ni Superintendent Maria Cristina Nobleza. May bagong ulat daw na natanggap si Clarin Mayor Allen Piezas na posibleng namataan ang isa sa 3 Abu Sayyaf sa Barangay Buenos Aires sa bayan ng Tubigon. Hiningi raw nito ang tsinelas ng isang residente na agad namang nag-report sa mga otoridad. Pinauwi namin yung mga residente kasi in our assessment, parang hindi na masyadong threat yung 3 kasi dalawa nun, wala ng armas, yung isa naman, meron mang isa. Pero kung dadalhin niya yun, mas madali siyang ma-identify. 4 na Abu Sayyaf ang namatay sa sagupaan nung Sabado, kasama ang sub-leader na si Joselito Melioria. Ilang metro daw mula sa bahay ni Mayres Santiago sa Barangay Mataub, Clarin, Bohol, natagpuan ang bangkay ng isang Abu Sayyaf na napatay noong Sabado ng gabi. Pero tulad ng ilang kapitbahay ni Mayres, wala pa siyang balak umalis. Wala man silang sabi na maglikas kami. Kahit mayroong supply nga konsumo, pero hindi kami lumikas kasi mahirap na. Pero naniniwala si Chief Superintendent Noli Talino, Director ng Region 7, hindi magtatagal at masusukol rin nila ang 3 Abu Sayyaf. Suicide yung ginawa nila dito. Akala nila siguro pareho doon sa pinanggalingan nila na kahit saan sila pumunta, meron silang pwedeng maging support. Ito lessons learned sa kanila na dito sa Central Visayas hindi sila pwede dito. Mula rito sa Bohol, para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.